So, anong lesson ang gusto ni Universe matutunan mo sa chapter na to ng life mo? So, yung unang card dito, Page of Swords. Yung second na choice, si Empress. Third choice, si Queen of Wands. Ayusin ko Queen of Wands. Ba't ganon? Ngayon, pwede ka na pumili sa tatlong cards. So, anong lesson ang gusto ni Universe ituro sa'yo sa chapter na to ng life mo? Kuha tayo ng mga cards para sa'yo. Ang unang card dito, Three of Wands. Sa sign ito ng nagpaplano ka para sa future, ang damong plano, ang damong iniisip na gawin. Dahil Page of Swords ang pinili mo na card. It's a sign na matalino ka na person, palaban. Ayaw mo yung binubuli ka. Possibility na nakapil ka na in-underestimate ka nila. Sa Page of Swords, maganda siya energy kasi more siya Mercury. Mabilis na energy. Witty. So may parts yung very witty. Think ko lang, sa time na to, kahit alam mo na magagawa mo naman ng paraan yung mga dumarating sa life mo, may takot pa rin, may kaba pa rin. So, saan papapunta yung future? Ano mo yun? Ano mangyayari sa akin? Ano yung future na naghihintay sa akin? Yung Tower card is a sign na dumadaan ka sa mabibigat na mga problema or nagsusunod-sunod yung mga problem. Sign ito na parang feeling gumuguho yung mundo mo. Ang dami nawawala sa'yo. Pakaramdam na ang daming nagbabago, ang daming nangyayari na hindi mo makontrol, yung mga tao na hindi mo makasundo, o yung mga pangyayari lang na dumarating sa direction mo na hindi mo naman pinag-pray ito, ayaw mo naman ito. So, sign na dumadaan ka sa mahihirap na pagsubok sa time na to. Ano yung feelings mo? Mas mahalaga matingnan natin yung nararamdaman mo. Five of Cups card to na nagpapakita na medyo malungkot ka sa time na to, disappointed. So, possible disappointed ka. May feeling na nabigo. Nabigo ako. Kung nireject ka ng isang tao, then ito talaga din yung mararamdaman mo. Kung meron kang inaabot na pangarap at hindi mo nakuha yung gusto mo, feeling mo nabigo ka or nabigo mo yung mga tao sa paligid mo. Pakiramdam niya frustrated and hindi maganda yung emosyon mo, napo-frustrate, paso ba malungkot sa mga nangyayari. Possible meron din mga panghihinayang, mga regrets, mga pinagsisisihan. So, pinagsisisi sa mga choices sa life. Minsan pa nabibigo tayo, nahalukay pa natin yung nakaraan. Sana kasi hindi ko na ginawa. Mga kasalanan natin sa nakaraan, nahalukay pa natin. Feeling ko lang meron mga nangyayari sa nakaraan na bumabalik-balik, babalikan na naman yung mga naramdaman mo noon. Parang trauma, natutraumatize ka na naman. Yung Hermit card is sign na ayaw mo munang makipag-usap sa ibang tao, pag gusto mo muna mapag-isa, ayaw mo magsabi ng nararamdaman. Ito kinikimkim mo muna yung nararamdaman mo. Ayaw mo mag-open up. And ayaw magsalita, ayaw magsabi sa ibang tao, nahihiya, ayaw maging pabigat, ayaw magpabigat sa ibang tao. Yung feeling ayaw ko silang pahirapan. Ano yung lesson na tinuturo sa'yo ni Universe? Si King of Swords nandito. Wala si King of Swords sa reading. Sign na pwede mo isolve ang problema na hindi ka maging too emotional. Tingnan mo problema kung ano talaga yung problema. I-share ko lang napanood ko sa video ni Nabal Gravica. Sabi niya doon, bago maging problem ang isang problem, kailangan i-judge mo muna siya na isa siyang problem. So, ikaw ang magde-decide kung ito problema sa'yo or hindi. Malalim no? So, meaning, kung at the moment meron kang problema, and isipin mo hindi ito problem, hindi ito talaga problema, hindi ito big deal, then mas makadadalian ka na maharap yung bagay na yun. Maraming nangyari daw sa ating mga tao, based lang sa naalala ko sa video, sana yung memory ko, based lang sa naalala ko. Sabi niya is, ang magiging problem sa atin is lahat na lang ng bagay ginagawa nating problem. So,
tinatawag na ini-inflate natin yung sitwasyon. Pinapalaki natin. Very common to sa mga babae. Yes. Kasi king absurd lumabas sa sarili. Kasi hindi to ganun ka-common sa masculine. Unless feminine ang energy ng lalaki. Meaning kung lalaki siya, more feminine energy niya, then pwede yun, i-overinflate din niya yung problema. So, ano meaning nun? Ang meaning kasi nun, pinapalaki mo yung maliit na problema. In-exaggerate mo yung problema. So, very common to sa mga feminine. Example nito yung mga pag kumain ka sa restaurant, tapos maliit lang yung chicken na bigay sa'yo. Maliit lang yung chicken na bigay sa'yo. And then, papost ka sa social media na hindi maganda nangyari sa'yo, meron ng incident na gutom ka, and then ang liit ng chicken, sobrang liit ng chicken. Ano mo yun, hindi ka makakain kasi tingnan mo yung chicken, sobrang liit, so unfair, napagdila kita. Hindi natin in-invalidate ang feelings ng tao. Yes, it's an experience. Pero, kalimitan ng mga feminine ganito, it's a nature. Natural to sa mga babae. It's very natural. So, kung babae ka nanonood sa reading or nag-resonate ka sa feminine energy and ganito ka, then hindi mo dapat i-judge ang sarili mo. Kasi it's natural naman sa babae yan na talagang mag-overthink and exaggerate yung mga problems. Ang lesson ng universe sa'yo is sa kabila na natural sa babae yan, pwede pa rin natin pag-aralan kung paano talaga i-solve yung problem. Pwede din natin gawin na iwasan, i-overinflate, palakihin yung maliliit na mga problema. Na pwede natin maiwasan na huwag gawin yung problema to. Hindi to problema. Ginawa na natin problema lahat ng bagay. Hindi to problem. Ay, may mga times na problema ng ibang tao, pinaproblema na rin natin. Ano judgment naman doon? Kasi social media marami yan na pag nakapanood ka, feel mo problema mo na rin yun, napanood mo. And then nakapanood ka ulit ng video, problema mo rin itong isang to. Ito, problema mo rin to. May mga bagay kasi hindi natin kaya i-solve sa level na kung nasan tayo. Ay kung isosolve natin lahat ng problems sa mundo na to, talaga, na lahat na lang ng problema, isipin natin, sasakit ang ulo natin. So yung lesson na dapat matutunan mo is, hanapin mo kung ano talaga yung problema mo. And solve mo yung problem mo sa abot ng makakaya mo. Hindi lahat ng bagay, problema. So, discernment, kaya malaman mo, alin yung problema, alin yung hindi, alin yung pwede ko na i-let go. And don't take things personally. Pag nakita si King Absurd, isa sign na, huwag mo personally yung mga nangyayari. Maraming nangyayari sa mundo na to, na nangyayari lang talaga. Hindi natin in-invalidate mga feelings sa mga tao. Kanya-kanya ta experiences. Tingin ko lang, pwede natin matutunan na huwag nang palakihin yung mga problema maliliit. Kasi hindi siya nakakatulong sa atin as a person. Hindi siya nakakatulong sa iba. Kahit ito yung nakikita natin sa social media na maliliit na problem pinapalaki ng ibang tao. May choice tayo na huwag gayahin yung mga napapanood natin. Yung huling card mo dito is Two of Pentacles. So sign ito na sa kabila na nangyayari, tuloy ang buhay. Minsan yung masakit no? Hindi magsasap ang life dahil may problema ka. Hindi dahil may problem ka, titigil na yung life and hihintayin ka ma-solve yung problem mo and maging okay and then back na kayo. No. Life will continue. Tuloy-tuloy. So kung may problema ka, magpapatuloy lahat na nangyari. Kung pumapasok ka sa kumpanya, kailangan mo pumasok. Kung may mga inaasikaso kang mga tao, kailangan mo asikasuhan. Kailangan din matutunan yung balansehin, mag-adjust sa mga pagbabago, i-handle yung mga problema habang patuloy tayo nabubuhay sa mundo. Kasi patuloy pa rin talaga tayo mabubuhay Ngayon, kung nahirapan tayo, hindi natin kaya yung mga problema natin, pwede tayong humingi ng time off, mag-leave muna sa work, medyo pansamantala, magpahinga muna, mag-relax, para mas ma-focus natin, attention natin sa problema. Ito Pentacles na is card ng i-handle mo yung problema, tanggapin mo na may ups and downs sa life, hindi palagi nasa taas ka, hindi palagi okay. Darating na tayo may mga moments na nasa baba ka talaga, and that's okay. Pag nasa baba ka,
Kung magpasalamat ka kasi wala siyang ibang pupuntahan, tatas ka na. Tatas ka na. Alam mo yun? May ups and downs kasi para din sa business. Para din sa business. Kung maganda kita ngayon, pag-aralan mong gagawin mo doon sa income, sa kita mo. Manage mo siya na maayos kasi alam mo na pwedeng dumating ang buwan na hindi maganda ang kita. Ngayon, kung maganda kita mo ngayon, winaldas mo to. Good luck pa dumating na yung mga panahon na wala masyadong papasok na pera. Bigyan lang kita na nakikita ko. So yung message ng card is maging flexible. Tanggapin ang mga pagbabago. I-manage yung ups and downs sa life. And pag-aralan yung grace under pressure. Na sa kabila na may problema ka, meron ka iniinda, may problema kang dinadala, pwede kang mag-show up sa mundo na graceful pa rin. Hindi mo kailangan ng problemado ka, idadamay mo yung kapwa mo. May saksi ganyan nangyari sa atin. Pag may problema tayo, gusto natin problema na rin yung kasama natin. So may lahat ng tao, kung ano man ang status niya sa buhay, may problema. May mga tao na magaling magdala ng problema na hindi halata. At nasosolve nila yung mga problema nila ng tahimik na walang nakakaalam. Nasolusyonan nila yung mga problema nila. Hindi ko lang is time mag-mature. So yung lesson ng universe sa'yo is i-handle mo yung life with maturity. Lalo na kung hindi ka na bata, kung nasa tama ka ng edad, nakapag-isip ka na maayos, nakapag-desisyon ka na maayos. It's time maging mature, i-handle yung problema ng with maturity, and take responsibility. Kasi ikaw lang naman ang responsible sa life mo. Pero wala na ako as sa reading. Bigyan kita ng nakikita ko mga lessons mo. Take what resonate with you sa reading natin. Pininim si Empress. Maganda ka. Maganda ka, no? Pangitila kita. 8 of Wands. Maganda tong card na to, So, isa kang tao mahilig mag-travel, ang dami pinupuntahan, possible matalino ka din na person, magaling ka sa communication. Hindi ko magandang boses mo, Sige nga, jowe tayo. Mahamon kita. Mapangiti na kita. Magaling ka sa communication. Maganda yung boses mo. Or parang siyang announcer, parang siyang DJ. Or siyang vlogger. Kasi malabas sa 8 of Wands is sign of communication, travel. So, itong dalawang bagay na to, mahalaga to sa chapter na to ng life mo. So, ihanda mo lahat ng kailangan mo. Pag magta-travel ka, dapat kompleto. I-check. Ace of Swords naman, card to ng answer. So, isa kang tao na nilalapitan ng ibang tao para tanungin ka nila. And feeling mo, Karen, kailangan lagi may sagot ako, dapat may sagot ako. Anong feeling mo sa pinakamalalim? Card dito, 6 of Cups. May nostalgia. Pas mo marami kang mga tao na iwanan. Like, iniwan mo sila. Basta iniwan mo sila, nag-iba ka ng direction, like nag-iba ka ng career, nag-iba ka ng linya ng ginagawa, ay namimiss mo lang talaga yung mga kaibigan mo noon. Naalala mo yung mga nakasama mo sa work, yung mga makukulit. Sino ba makulit? Ako, dami ko naging ka-work na makulit. Grabe. Kaya ko nga sila pangalanan, isa-isa. Meron ka talagang taong iniisip. Namimiss ka talagang tao. Ex mo siguro, pwede. And ikaw nakakalim, sino ba itong tao na mamimiss mo? Nakapifeel ko ang sarili, more happy naman ang heart mo. Kasi si Queen of Cups nandito So kung nasan ka man ngayon sa life mo, overall, masaya pa rin. May feeling lang na maganda yung nangyayari, madami kang napupuntahan, marami kang na-experience, feeling mo nakakatulong ka sa maraming tao, lalo na kung may mga bata. Kung wala kang anak, buo ka pa rin as a person. Hindi naman yun ang sukatan ng pagiging buo or hindi buo. Tingin ko lang, marami lang nagmamanifest ng anak sa time na to. Kung itong pinili mong group at mamanifest ka ng baby, anak, wish granted na yun. Ayusin ko sa sarili ko. Si Empress kasi yan Buntis yan si Empress. Ano mo yan? Kasi lahat ng mga biniro ko mabuntis ng anak na. Feel ko pag ang babae malapit na mabuntis. Kakaiba, no? Nafe-feel ko sa heart ko. Hindi ko maipaliwanag. Nafe-feel ko sa heart ko. Pag nakakita ko lang isang person,
Na-feel ko na in advance na tumalapit na ito magkaanak. Lalo na kung, naku, mamiyak na baby. Oh, ako lagot ka. Mapagiti lang kita. Ayoko nung lasing. Ayoko pa magkaanak. Pwede kang pumili na ibang group. Mapagiti lang kita. Marami na nagpunta dito. Ang pas mo na mamanipas na magka-baby. Ako lang nafe-feel ko sa heart ko. Yes. Kahit may tindera dito sa may amin sinabi niya sa akin na hoping siya magkaanak, ang dami siya mga issues and all. Sabi ko, magkakaanak ka din, malapit na. Wala, 1 taon na anak. 1 taon. Binilas ko. Tingin ko lang happy ka. In a way, happy ka sa time na to. Masaya ka. Kung may partner ka ngayon, then in love ka. Anong lessons na gusto ni universe matutunan mo? Three of Cups. Celebrate mo kung nasan ka ngayon sa time na to. Yes. Feeling ko kasi maganda man nangyari sa life mo. Maganda naman siya talaga. Feeling mo pa rin sa heart mo, parang ahead sila sa akin. Hindi maiwasang makumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Nakita kong 3 of Cups sign to na very friendly ka na person. Magaling ka mag-build ng connections. Marami ka nakikilala and yung possibility, naghanap ka talaga ng meaningful connections. Yung mga connections na hindi lang mababaw, more malalim. Tingin ko marami kang mga achievements na dumating or paparating sa susunod na 3 buwan. Three of Cups card din ng celebration, reunion, happy hours, yung mga moments na kasama yung mga kaibigan mo and masaya kayo. So possible maraming ganito na maranasan mo. Ang payo sa'yo ng card, enjoy mo kung may mga magaganda nangyayari sa life mo. Enjoy mo kung nasan ka, enjoy mo kung ano nangyayari. Kung mga tao nandiyan sa life mo na present sila sa life mo, gusto nila magbigay ng time sa'yo, mga kaibigan mo talaga sila, yung mga tao nagmamahal sa'yo, then enjoy mo. Minsan di tayo sanay minamahal tayo. Yung mga tao na traumatized sa buhay na hindi sanay na minamahal. Ngayon, kung nandito ka sa chapter ng life mo na ang babait ng mga tao sa'yo, very supportive sila sa'yo, ang dami mga kaibigan, daming taong tumutulong sa'yo, then accept. Si Queen of Cups is very feminine energy. So, makakatulong sa'yo, feminine energy. Be open, tumanggap. Kung ano yung mga compliments na ma-receive mo, na ang ganda mo, gumanda ka, ang ganda lang nga sa life mo, ang ganda ng trabaho mo, kung ano yung mga positive na natatanggap mo sa ibang tao, accept. Hindi mo kailangan i-deflect yun, itaboy yun, kasi blessing yun dumarating sa'yo. Minsan naman yung blessings, hindi lang siya pera. Minsan mga meaningful connections. May mga times na makukuha mo yung gusto mo dahil meron kang magandang network. Meron kang mga taong kakilala. Sa negative, sasabihin nila, may connection kasi. Pero positive, it's totoo yun. Dahil meron kang connections, meron kang mga taong kakilala, may mga taong makatulong sa'yo, and gusto ka talaga nila makitang magtagumpay. So kung galing ka sa magandang family, or meron ka talaga mga tao na sumusuporta sa'yo, then tanggapin mo yung mga tulong nila sa'yo. Ang payo din sa'yo is reciprocity. Kung di mo magantihan yung mga kabutihang binigay sa'yo ng ibang tao, then pay it forward. Ipasa mo sa iba. Kung more lesson mo is acceptance. Is possible. Ikaw yung mahilig gumawa Or kung ang love language mo, accept service. Ikaw yung mahilig mag-asikaso, magbigay. Hindi ka sanay na pag ikaw. Ayos yun ng card, maging open, tumanggap. Hindi open, mag-receive ng mga bagay-bagay. Kasi magkaroon ka maraming blessings. Maraming mga blessings na darating sa'yo. Hindi ko lang more lesson sa chapter na to is mahalin mo yung mga tao na nagmamahal sa'yo. Appreciate mo yung mga tao na sa life mo. Kung yung mga tao ka naaalala, namimiss, na gusto mo sila makausap, doon mo sa mag-reach out, mag-reconnect sa mga tao na to. Si Knight of Pentacles is a sign na determination. So, maging determinado. And minsan yung mga gusto natin, hindi siya madaling makuha.
minsan malaki talaga yung pangarap natin. Hindi agad natin maaabot. Pag may opportunity ka, be present. Kung nasan ka, be present. Kung nasa harap ka ng mga katrabaho mo, bigay mo attention mo sa kanila. Kung nado ka kasama mga kaibigan mo, huwag mo na muna isipin yung trabaho. Dito ka muna. Kasi hindi mahalaga kung marami kang oras na binibigay sa tao. Ang mahalaga, present ka ba talaga? Huwag mo i-taken for granted yung mga tao sa life mo. So, kung kasama mo sila, bigyan mo sila full attention. Tingin ko yun ang kailangan ng bawat tao. Full attention. Lalo na kung may anak ka. Tingin ko kasi na pinakamabuting magagawa mo para sa anak mo. Bigyan mo siyang full attention pagkasama mo siya. And marami sa mga problems niya, marami sa mga darating sa buhay niya, medyo kakayanin niya. Kasi alam niya, sure siya na always nandyan ka, hindi mo siya binabaliwala, hindi mo siya isinasantabi. Kung isa kang nanay, tatay, isa kang magulang, attention, ibigay mo sa anak mo. Makinig. Kung ano talagang kunikwento. Ang mga batang daming kwento. Yes. Ang dami sa mga stories. Stories. Kasi lang pag magulang ka na, pero ayaw mo na makinig ng mga kwento kasi busy ka, ang dami ka inaasikaso, ang dami ka iniisip. Pero, pag binigyan mo sila ng time na yun, nakinig ka sa kwento nila, nagko-connect ka din sa inner world ng mga bata. At naiintindihan mo kung paano nila nakikita yung mundo. Anong tingin nila sa mundo nila. Kasi ibang tingin ng bata. So, na naiintindihan mo paano tumatakbo ang isip nila, paano sila nagko-connect sa ibang tao, mas magagabayan mo sila. Mas makikilala mo sila. So, tingin ko nila kailangan yung connection na yun. Bigyan na kita ng nakikita ko. So, yung lesson mo is build a meaningful connection. Mahalin mo yung mga tao nagmamahal sa'yo. Kung mahal mo yung person na nasa nakaraan, kung mahal mo talaga, sino ba yun? Kung mahal mo yung person na yun, ano ba ang pride mo kung talagang gusto mo siya makausap? Kausapin. Kausapin yung person na gusto mo kausapin. Huwag ipagpabukas yung mga bagay na sa tingin mo kailangan ng gawin ngayon. And magbigay ka ng attention sa mga tao na sa tingin mo deserve ng attention mo. Pero wala na ako as sa reading. Take what resonate with you dito sa reading natin. Saan ako mamasuggest na para sa'yo? So, kunin natin cards mo. Group number 3. Pinili mo si Queen of Wands. Medyo maingay dito. Ang gulo-gulo. Kapit lang tayo. Kapit. Huwag kang bibitaw. Makulit ako eh. Ayaw pa naman ni Queen of Wands ang ganito. Sa time na ginagawa ko reading, ito talaga pinaka-maingay na moment. Unang card mo dito is Ten of Pentacles. Sign ito ng pagiging mayaman, pagyaman, isang mayaman na tao, kayamanan, nadaming pera mo, iiwan ka ng legacy, and magtatagumpay ka sa buhay. Yung Five of Swords, sign ito ng conflict challenge. Possible, meron kang mga iniisip tungkol sa mana, pamana, mga inheritance, properties. Lalo na kung isa kang tao na maraming properties, more to sa mga bagay na ipinasa galing pa sa ninuno or sa angkan. So, sign lang na may mga disputes, may mga pag-aawayan, mga problema, mga sakit ng ulo, makasakit talaga ng ulo. Alam mo yun, dating sa mga pamana, mga bagay na to, minsan nagkakaproblema talaga pamilya. May power struggles na nangyari sa'yo, sa family, or kung hindi mo sa family, sa mga kamag-anak. Possible nangyayari din yung comparison, kinukumpara ka sa pinsan mo, kasi galing ka sa hirap. Matindi talaga yung kagustuhan mo na umandad ka. Meron kang gustong patunayan, hindi lang sa mga kapamilya mo, pati sa mga kamag-anak mo, sa maraming tao. Feeling na gusto kong patunayan ang sarili ko. Then maraming maingay sa reading is a sign na medyo magulo, maraming mga nangyayari sabay-sabay. Overwhelmed ka na. Medyo napapagod. Ang maganda dito is matas pa rin potential mo na yumaman, gumanda ang buhay, umunlad, maging millionaire next door, mga ganyan. Well, sino ka alam mo?
Napangipikula ka. Kasi alam na, ito mataas yung possibility na marating mo yung mga pinakamatataas mong pangarap. Possible, ikaw yung miyembro sa family na pwede mo naman sabihin, nagtagumpay talaga sa buhay. Kasi marami na inggit, marami na galit, marami na asiwa. Madami haters. It's okay. Huwag tayong judgment sa mga haters. Hindi ko kasi pag-hate ka ng tao, love ka din eh. Bibigyan ka pa rin nila ng attention. Yung attention ng pinakamahalagang currency. So, pag may hater ka, may attention ka. Meaning, mas swerte ka. Yeah. Swerte ka. Pinapanood ka nila. Diba? Ako nga eh. Ang dami na naman mga videos ko. Marami pa rin di followers. But it's okay. Okay lang naman yun. Thank you, nanood ka. Napagpila kita. Ngayon, pagdating dito sa feelings, anong feelings? Anong nararamdaman mo sa time na to na dami nangyayari sa paligid mo? Tingin ko nananatili kang loving person. Pinipilit mo. Iba sa niyan naturally loving ka naman talaga. Kahit minsan ang hirap nilang mahal. Parang din yung sinasabi nila na Pilipinas, ba't ang hirap mong mahalin? Pwede may tao kami na mahal na ang hirap mahalin. Cardito lovers, so may tao na mamahal sa'yo. Marami sa'yo may lover ka talaga. Lover like may partner ka. Iba sa'yo may lover ka. Ay, ikaw na nakakaalam ko ano meaning ng lover sa'yo. Ngayon kailangan mo dito honesty kasi may salamin sa reading mo. Isa sign na meron ka bang part sa life mo, sa sitwasyon mo ngayon na hindi mo talaga hinaharap. Dahil ito kasi mga salamin sa card, isa sign na meron kang bagay na hindi mo sinasabi sa iba pero hindi ka makapagtago sa sarili mo. Something siya sa honesty, pagpapakaana sa sarili. So kailangan mo itong pag-aralan. Pwedeng kailangan mo dito ng time para more kilalanin sa sarili mo and tanungin yung sarili mo ng mga choices mo sa life. Ito ba mga choices na ginawa mo, yung mga desisyon na ginawa mo is something na gusto mo talaga? Or something na napresa ka, naobliga ka na gawin ito? May pera ka, like mayaman ka, maganda ang trabaho mo, physically okay ka naman, malusog ka naman, healthy ka, may partner ka pa, may taong nagmamahal sa'yo. Sa kabila ng lahat na to, feeling empty pa rin sa loob. Ito na siguro yung pinaka-worst na pwedeng mangyari sa tao. Kasi, ibig sabihin, itong mga bagay nandito, mayroon dito, sa mga bagay na to, na hindi to talaga ang gusto mo. Pinili mo lang dahil tingin mo ito yung magugusto ng tao, ito yung magandang piliin, magandang tingin ng tao kung pinili ko to, or gagandang tingin nila sa akin pa ito pinili ko. So, pwede naka-apekto sa feeling empty sa loob. Tingin ko lang feeling empty na feeling nag-iisa, feeling alone, nabibigatan. Hintay na pa sign to ng burnout, sign to ng hirap na hirap, sign to na nagsasuffer. May pakiramdam na hirap na hindi mo maintindihan kung saan nagkagaling yun. Minsan napipil drain, nade-drain, or ba't nauubos sa energy? Or pakiramdam mo para lagi ka nalang napapagod. Yung iba tinatamad. Walang yun, parang tinatamad. Ayaw nang gumalaw, ayaw nang gawin yung mga bagay-bagay, pinapersonal lang sa sarili. Yung pagpapasok sa opisina, kinakaladkad mo na lang sa sarili mo. Minomotivate yung sarili, kailangan ko itong gawin. Ngayon, kung isa kang breadwinner, possible ganito talaga yung maranasan mo na may mga bagay, may mga sakripisyo kang ginagawa. May mga decisions ka na ginawa na kailangan mong gawin sa time na yun, na parang wala kang choice. Tapos card niya ito, choices. Feeling ko sa itsura ng card, parang wala kang choice. So, nandito yung feeling na walang choice, no choice ako. No choice, wala akong magagawa. Or wala akong magagawa sa sitwasyon. O saniwala ko na meron kang magagawa, meron kang
pagbabagong pwedeng gawin. Always na sa'yo ang choice. Anong lesson? Like, anong lesson? Card dito is King of Wands. King of Wands energy is a sign na take control. Hindi mo naman si King of Wands sarili, sign niya ng confidence. I-build mo yung confidence mo. Mahalaga yung ego natin kasi nakatulong din siya sa atin. Kung wala tayong ego, wala tayong pakialam. Hindi tayo mag-aayos. Hindi natin ayusin buhay natin. Kasi mahalaga din talaga siya. Tingin ko lang, yung ego natin, hindi natin dapat hayaan lumaki ng sobrang laki. Magkaroon tayo ng big ego. Minsan pa nagkakaroon tayo ng big ego, minamaliit natin yung ibang tao. Tingnan natin yung tao as maliit sa atin. Humble yourself or life will humble you. Alam yan? Mamimili na lang talaga tayo. I-humble mo sarili mo or life will humble you. Confidence maganda, pero sobrang pride, hindi siya makakatulong sa paningin ko. So lesson mo more about pride, more about ego, more about tinitingnan mo yung sarili na mas angat or mas mataas sa iba. Yung Page of Cups is sign ng inner child healing. Pas mo may lesson ka din sa inner child healing, may possibility na ganito mga naging choices mo sa life dahil sa nangyari sa'yo ng bata ka. Like kung nabully ka, kung dumaan ka sa mahirap na pagsubok, possible, ito yung nag-drive sa'yo para abutin mo yung pinakamataas, papatunayan mo sa kanila na may mararating ka. Kung nakaranas ka lang ng bata ka na minaliit ka, ina-underestimate ka ng mga tao, may possibility ito yung nag-drive sa'yo para makapunta ka kung nasan ka ngayon. So yung lesson mo is more sa healing ng inner child and more din sa self-love, more din pagiging honest sa sarili, magkaroon ng pure intention, manggaling sa pure intention, and wag hayaan yung sobrang pride, yung sobrang ego na pangunahan ka. So yung minsan ego natin nagpapahamak sa atin. Kalimitan, ganun nangyari. Yung mga bagay na risky na hindi dapat natin gawin. Pero dahil, alam mo yun, tinutukso tayo ng ibang tao na, sige nga, try mo nga yan, kaya mo yan, sige, pakita mo sa amin. Yung naglalagay sa atin sa alanganing sitwasyon. Pag mas mahalaga pa sa atin na patunayan natin sa sarili natin sa ibang tao, minsan napapahamak natin sa sarili natin. So yung lesson yan, na maging confident pero maghamong hayaan yung pride mo maging sobrang taas. And tingnan ng mga tao as tao din katulad mo. Taong katulad mo. Kung nasa maganda-ganda kang posisyon sa buhay ngayon, be grateful, magpasalamat. Hindi ka dumadanas ng maraming mga dinadaanan ng ibang tao. And tingin ko yung may lesson ko din sa control. Matinding level na gusto mo kontrolin yung mga nangyari. So, my lesson is let go ng control. Mag-trust. Trust. Isa yung sa big lesson mo. Ngayon, paano ka magta-trust? Kasi paano magta-trust sa mga tao? Yung trust kasi nag-grow yan kapag alam mo na yung mga taong ito is andyan talaga para sa'yo. So, kailangan nilang paulit-ulit patunayan yung sarili nila sa'yo. Alam mo yung isang tao, pinapatunayan niya sa'yo through action na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Doon nag-grow yung trust. Kasi meron ka din lesson about leadership. So, pwede makabanggaan mo yung mga leader, mga boss, mga tao nasa position of power. Possible maranasan mo din yun. Gabayan mo sarili mo. Ibigay mo yung para sa sarili mo. Yung talagang nasa heart mo. Ano talaga yung gusto mo mangyari sa life mo. Pagka yung life mo is your life. Hindi mo kailangan ng audience para ma-judge mo yung life mo as okay. Mas mahalaga yung mabuhay ka dahil ito yung gusto mong life. Ano mo yan? Ito yung gawin yung gusto mo, gawin mo papasaya sa'yo. Gawin mo yung sa tingin mo na dapat mong gawin. Marami nagpunta dito na
you're living someone else's life. Alam mo na, yung life mo is life na pinangarap ng magulang mo para sa'yo. Pero hindi ito talaga yung life na gusto mo. Possible dumating yan sa'yo, yung wake-up call. Na gusto mo maging leader sa buhay mo. Gusto mo sundin yung nilalaman ng heart mo. Ikaw yung leader na hinihintay mo eh. Kasi naghanap tayo ng natatakbuhan, alam kung saan tayo pupunta, naghanap tayo ng authority, naghanap tayo ng gagabay sa atin. Pero tayo talaga ang hinahanap natin. Tayo. Minsan ka natin magtaas sa sarili natin na alam natin ang daan, alam natin ang paraan. At kung may mga taong dumating, bibigay sa atin ng support, nag-offer ng help, wala masamang tanggapin. Hindi ko marami kang lessons na matututunan sa chapter na to. Kasi nandito ka sa moment na itong mga pinagdadaanan mo, ito yung mga bagay na gagamitin mo once nandun ka na sa posisyon ng power. Once nakarating ka na sa posisyon na ang dami mo ng responsibilities, ang may mga tao na umaasa at dumidepende sa'yo. Then, mas magiging madali sa'yo maging leader. Pero wala na ako as sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And thank you sa pag-watch ng video natin. And sana ko mga messages na para sa'yo.